Hello everybody, welcome to my channel. Alam niyo po ba kahapon, parang muntik na akong maiyak, pinigilan ko lang. Dahil sa isang guest na mabait. But anyway, I'm Sha and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Pero bago ko po sabihin yan sa inyo, shoutout po pala kay Trill at kay Ace. Ace ng King David and Trill. Paano ako parang maiyak na kahapon? Kasi ganito po yun, di ba? Nag-i-start pala ako, galing ako sa sakit. Yung room na yun ay lagi kong inaasikaso kasi feeling ko pinamamasdan nila yung galaw ko. Habang tumatagal, bumabait sila. Sabi, wag mo na nang palitan yung cover ng kama kasi isang gabi lang namin nagamit. Kasi ko, thank you. Tapos, Saturday kasi, pumasok ako. Friday, wala ako eh. Saturday, pumasok ako. At ako ang nag-garim ng kanilang room. Yung kanilang room, hindi pa nagagamit. Wala pa sila. Kaya kahapon lang sila humiga. Ngayon, kinato ko yung room. Parang hindi nagbubukas. Ngayon kinato ko ulit, nung binuksan ko, saka siya palapit. Sabi ko, ma'am, I'm sorry. Sabi ko gano'n. Sabi, no problem. Sabi niya, nilagyan ko ng tubig, inilinis ko yung espresso machine ng coffee, and then, pinaltan ko yung basurahan, pati towel, binagyan ko ng bagong towel. And then, habang pinupunasan ko yung sahig ng CR, kasi, musti talaga, nililinis ko yung sahig na sahig eh, kasi para fresh ba, nasa sahig kasi yung ikababango ng isang CR. Pag madumi ang sahig, hindi fresh pumasok sa CR. Nung nagpupunas na ako, at parang nakaupo ako kasi pinunasan ko kasi hindi ko ginagamitan ng map kasi nga hindi madadala, kailangan mamano-manuhin mo yun para matanggal yung mga buhok. Tapos naka-gloves naman ako, nag-gloves na ako. Tapos nag-face mask ako. Ngayon, doon sa pintuan ng CR, may lumapit, nakatayong babae, sabi niya, excuse me, sabi niya sa akin, this is for you. Binigyan niya ako ng 50 shekel. Parang naiiyak ako, sabi ko sa kanya, kasi hindi naman kasi ako umaasa ngayon ng mga ganyan, kasi nga, digmaan. Yun. Sabi niya, sabi ko, why you give me? Because, sabi ko, 4 days akong wala, ba't binigyan mo ako nito? Ng pera, sabi niya. You work hard, sabi niya sa akin. You clean one by one. Ako kung ano ibig sabihin niya, you clean one by one. Tapos, ang sabi niya, siya daw ay naglilinis din sa kanilang bahay. Napakahirap maglinis sa loob ng bahay. Yan sabi niya. Sabi ko, thank you very much. Sabi ko, ma'am, papalitan ko yung cover ng kama nyo. Sabi niya, hindi na. Binakim ko yung kanyang sahig. Ang sahig kasi niya, parang wood style. Hindi siya carpet. Yun. Sabi ko, ano meron? Sabi ko, baka hindi kaya alam niya ako'y absent. Basta yun. Hindi ko naman po ka-close yung guest na yun. Hindi ko yung ka-close. Tapos, yung dati kong guest na lagi nagpapain ng pera, may pinain siya sa ilalim ng kama, ganun, sa kailaliman, sa may kortina, sa CR, hindi ko yung pinakikialaman, pati na sa table. Pati kahit nag-iwan siya ng pera sa bed, hindi ko pinakikialaman. Kasi pakaramdam ko, nagbibigay lang siya ng test. Naisip ko rin siya kahapong balikan. Yun ay nalinis na ng iba, yung room na yun, kasi wala ako.
Kasi naalala ko may nilagay siya doon sa ilalim ng kama. Nandun pa rin, kinuha ko na, 11 shekel, iniwan niya. Nakalimutan niya siguro yung kakapain niya. Nakalimutan niyang kunin. Yun, kaya kahapon naka 61 shekel ako. Equivalent na yun ng 200 na bottle na empty bottle na binibenta namin sa Kalakal. Ipakikita ko sa inyo. Nasa bag ko eh. Yun, binigay ito sa akin ng guest ko na katupi na ganito. Inabot mismo niya sa akin. Sabi ko, thank you. Yun, basta. Hindi ko alam. Basta yun na yun. Natutuwa ako, hindi yung sa pera, kundi yung appreciation nila sa ginagawa mo. Tapos ito naman, yung iniwan ng American na lagi nagpapain, nakalimutan niyang kunin. Pag alis niya siguro, nandun pa rin, naiwan sa may kama. Kasi nagbabakim ako ng kama ilalim, sa may bago, abot ng kamay eh. Bago ano yun, kaya hindi ko binabakim kasi baka mahigop yung perang pinain niya. Yun, iniwan niya na, wala naman na siya eh. Kasi wala na doon na naka-check in sa room na yun. Yun. Naalala ko may iniwan siya doon. Yun lang talaga. May mga bagay talaga na hindi natin pwedeng angkinin. May mga bagay na hindi talaga yung para sa'yo. Ito naman ay hindi ko ikakayaman. Yun yung sabi mo, na-appreciate nila yung gawa mo. Yung pagtsatsaga mo sa trabaho. Okay, bye-bye. Kailangan ko na umuwi. Kasi may sinaing ako. Kakain sana ako sa hotel. Sayang yung kanin na niluto ko. Mayroon pa naman ako dong chicken. Yun ang tanghalian ko. Bye-bye!